Hindi inaasahan ng mga nakatira sa mansyon ang mapait na balita mula kay Mr. Craven. Ang mansyon at halos kabuuan ng latian ay nakatakdang ipagbili sa isang taong nagngangalang Mr. Hawkins. Kasama na rito ang lihim na hardin. Ipagbibili na rin papa mo ang mansyon at ang latian. Totoo ba? Sang-ayon sa mga narinig ko, tila nakapagpasya na nga yata ang iyong papa. Colleen? Ha? Papa? Colin, may sasabihin ako sa iyo. Ha? Kinakailangan kong ipagbili ang kabuuan ng ating mansyon. Pero huwag kang mag-alala, nakahanda na ang lahat para sa titiran mo sa London, sa isang pribadong ospital. Mary? Colleen? Hindi niyo po ito kailangan gawin. Bakit, Mary? Gumagaling na po ang kanyang pakiramdam simula po nang lumabas siya at nakakalahap ng sariwang hangin mula sa latian. Huwag niyo na po siyang dadalhin sa London. Problema namin ito. Pero hindi po makakabuti para sa kanyang kalusugan. Nauunawaan ko pong lilisanin nga niyang mansyon, pero... Mary, huwag kang mabahala. Nasa mabuti kang kalagayan. Ayaw ko pong pangalagaan ang aking sarili, Uncle. Palagay ko po, mas gagaling po siya kung dito na lamang siya maninirahan. Ayoko pong magkahiwalay kami ni Mary. Hindi ka gagaling kailanman dito sa latian. Uncle? Pasok. Naghihintay na po ang karaway sa labas. Kailangan ko nang bumalik sa London. Ipasusundo na lamang kita kapag naayos na mga papeles. Maraming magagaling na doktor doon sa London. Makabubuti yon para sa'yo. Ayoko tumira sa London. Wala siyang pakialam at malasakit kung ano man ang mangyari sa akin. Colleen? Dapat napansin niyang ako'y nakababa na sa aking kama. Nagtataka nga ako. At ngayon, ipadadala niya ako sa London na para lamang bagahe. Ayoko na mapag-isa. Napakaaga pa para mawalan ka ng pag-asa. Gusto mo kausapin natin si Deacon mamaya? Deacon, alam ko na. Ang mabuti pa, sumama ka sa London. Paano naman ako, Mary? Kinakailangan, magsanay ka munang lumakad. Ha? Kung makakalakad ka na, hindi ka na kailangan pang tumira sa ospital ng London. Siya nga. Sige, susubukan ko. O ano, Deacon? Kung sa bagay, hindi ko pa rin nararating ang lungsod ng London. Huwag ka na mag-alala, Deacon. Narating ko na ang lungsod ng London. Tandaan mo, ha? Sikreto natin ito. Sinong mag-aalaga sa lihim na hardin, Mary? Ang hindi ko lang alam kung kailan tayo makakabalik. Anong gagawin natin? Ipagbili natin kay Mang Ben. Hindi! Malalaman niya ang ating lihim! Hoy! Anong ginagawa niyo yan? Mang Ben! Hindi ba't ipinagbilin ko na sa inyo na wag kayong lalapit sa harding ito? Paano kayo nakapasok? Paano to? Ako nang bahala. Mang Ben, ako si Colin. Colin Craven. Colin, tama ang hinala ko. Siya ang batang ipinanganak ni Mrs. Craven ng gabing yun. Mang Ben, naririnig niyo ba na mabuti ang sinasabi ko sa inyo? Ha? Opo, senyorito. May mahalaga akong bagay na sasabihin sa inyo. Pumasok kayo rito, bukas ang pinto. Opo. Narinig niyo ako, Mang Ben? Anong gagawin mo? Sasabihin ko kay Mang Ben ang ating lihim, Mary. Ha? Senyorita, paano niyo po nabuksan ang pintuan dito? Hinanap ni Nobby ng susi para sa akin. Heto po. Ito nga, ang susi. Mang Ben, Po? minahal ng aking ina ang harding ito noong buhay pa siya. Hindi ba? Oo, senyorito. Kaya nga isinara ng inyong papa. Kung mapapaganda nating muli ang harding ito, tiyak ko masisiyahan ng aking ina. Malamang, senyorito. Gusto naming buhayin muli ang hardin na ito, Mang Ben. Siguro po dapat sa loob lamang ng maikling panahon. Ha? Malapit na po ipagbili ang mansyon at ang kabuuan ng latian. Anong sinabi mo?
Hindi niyo po ba alam, isang nagngangalang Hawkins ang bibili ng mansyon at ng buong latian. Si Hawkins? Bakit naman kaya niya gagawin yun? Kilala niyo po ba siya? Oo. Kaawa-awang tao yun noon. Bakit naman? Pinalaya siya sa mansyon dahil sa kanya pandaraya, di po ba? Hindi yan totoo. Ganito yun. Narinig ko ang usapan ni na Mrs. Craven at Hawkins dito sa hardin. Panahon ng taglamig noon at masama ang lagay ng aning mga pananim. Nag-aalala si Mrs. Craven sa katayuan ng mga magsasaka. Alam niyang hindi sila makakabayad para sa lupa. Kaya sinabi niya kay Hawkins na isulat sa libro ng pananalapi na nakabayad na ang mga magsasaka. Yun ang binili ni Mrs. Craven kay Mr. Hawkins pagamat labag sa kanyang kalooban. Si Mr. Hawkins po ba ang nakakaalam sa pananalapi ng mansyon? Ganon nga, senyorita. At nalaman ni Mr. Craven na hindi magtugma ang balanse ng libro. Kung nabubuhay lamang ang auntie, sana nasabi niya kay Uncle Craven. Hindi mapatunayan ni Hawkins na wala siyang kasalanan. Pinagbintangan siyang nilustay niya ang salapi ng mansyon. Pinalaya siya. Nilustay? Akala nila ginastos ni Hawkins ang pera. Kawawa naman siya. Kinakailangan nga palang malaman ito ni Camilla. Kung ganoon, talaga palang wala siyang kasalanan. Kawawang Max. Sinong Max? Yun talaga ang kanyang tunay na pangalan, Max Hawkins. Kaawa-awang Max. Saan kaya sa London siya nakatira? Hindi ko alam. Maaari mo bang tanungin ang baraha? Bakit, Mary? Gusto ko sana kasi siyang silatan. Bakit? Hihingi ako ng tawad para kay Uncle Craven. Kung masasabi ko mabuti naman ang iyong kalagayan, baka naman mawala na ang galit niya kay Uncle Craven. Mary, hindi masasabi ng baraha kung saan siya nakatira. Pero nasubukan mo nang itanong sa baraha kung saan siya nagpunta. Oo naman, Mary. At ano naman ang sinabi sa iyo ng mga baraha? Nakita ko ang isang malawak na dagat. Talagang yun ang makikita dahil si Max ay isang nangangalakal ng bulak mula pa sa India, Mary. Ang mukha? Ha? Ano na itsura niya? 10 taon na rin ang nakalilipas. Tiyak nagbago na siya. Natatandaan ko may peklat siya sa kaliwang pisngi nung mahulog siya sa kabayo. Nagtatrabaho pa siya noon sa mansyon. Bakit gusto mong malaman, Mary? Wala naman, Camilla. Para naman pag dumating siya sa mansyon, kilala ko na siya. Mrs. Medlock? Anong kailangan mo, Mary? Sumakay po ako ng tren mula sa London patungong York. Tapos lumipat ng tren papunta namang Swait, di po ba? Oo, bakit? Buhat sa Swait, sumakay ako ng karuwahe papunta dito. Yun ang biyaheng hindi ko malilimutan dahil kay Patty. Kailangan ka lamang sumakay pabalik. Ha? Wala pong anuman. Magtatanong lang po, Mrs. Medlock. Isang shilling ay binigay ni Uncle Craven sa akin sa isang linggo at kayo ang nagtatago ng pera ko, di po ba? Oo. Gusto ko pong ibigay niyo sa akin. Lahat? Marami ko pong naiipon, di po ba? Oo. Pero bakit kailangan mo ng ganong kalaking halaga? Kailangan ko po bang sabihin? Hindi mo kailangan ng pera habang naririto ka. Senyorita Mary, Ha? kanina pa po kayo pinapahanap sa akin, Senyorito Colin. Susunod na ako. Gusto kong bumili ng regalo para kay Colin kasi po baka hindi na kami magkita uli. Pwede po ba yon, ha, Mrs. Medlock? Pero wala ka namang mamahaling bagay na maaaring mabili rito. Alam ko po, gusto ko lamang po malaman kung magkano na po ang naiipon kong pera para po malaman ko kung anong ireregalo ko. Kung yan ang gusto mo, ipadadala ko na lamang kay Martha. Marami pong salamat sa inyo, Mrs. Medlock. Sa palagay mo, kakasya kaya ito kay Deacon? Bakit naman kinakailangan pa niyang isuot ang aking damit, Mary? Baka naman magmukha siyang kawawa pagdating namin sa London. Magpapalit lamang siya bago umalis ang tren. Sige, Sinabi namin kay Mang Ben na siya na munang bahala sa hardin. pumayag ba siya? Oo, at hindi niya ipagsasabi.
Araw-araw ako mag-iensayo maglakad habang nasa London pa kayo ni Deacon. Ah? Kasi wala naman akong magagawa. May nagawa ka na para kay Deacon. Kapag nakalakad na ako, hindi na ako titira sa ospital ng London, Mary. Hindi na ako mag-iisa. Makakasama ko na kayo. Colin? Hindi ka mag-iisa. Ipinapangako ko yan sa'yo. Maraming salamat, Mary. Buddy, malapit na tayo sumakay sa tren. Huwag ka mag-alala. Pakakawalan din kita. Ano na? Naku! Bagay pala sa'yo. Huwag mo ko lokohin. Ang pakiramdam ko, hindi ako si Deacon. Itinago ko mga dami ko doon sa kamalig. O sige, tayo na. Malapit na sigurong dumating ang sasakyan nating tren. Maraming salamat sa'yo, Dick. Huwag ka mag-alala, babalik ako. Ha? Bakit, Mary? Ang alam ko, bibili tayo ng ticket dito, pero... Ano ang kailangan? Bibili po kami ng ticket. Para kaninong tiket? Para po sa amin. 2 batang maglalakbay? Opo, ganun nga po. Saan ang punta? Sa London po. Aba, napakalayo ng London. Kaya nga po kami sasakay ng tren. Sige na po, ang ticket namin. Alam ba ng mga magulang ninyo? Opo. Saan sila nakatira rito? Sa langit. Huh? Lagi po nila ako nakikita sa langit, kaya alam po nilang patungo ako sa London. Huh? Ha? Ayan ang tren. Ibigay niyo na sa amin ang mga ticket. Sandali lang mga bata. Parang kilala kita. Parang nakita na kita. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw si Deacon, hindi ba? Kay ganda at mamahalin ang damit na yan. Dinekwat mo yan, hindi ba? Ako si Mary Lennox. Nakatira ako sa mansyon ni Mr. Craven. Kapag hindi mo siya pinigilan, isusumbong kita kay Mrs. Medlock. Maliwanag po ba? Huh? Ibig sabihin, pamangkin ka ni Mr. Craven? Sige na, ibigay niyo na po sa amin ang ticket. Sandali lang po. Ligtas na ba tayo? Anong ligtas? Sana hindi na ito ang sinuot kong damit. Kakatwa siguro ang suot ko, no? Hindi naman, Deacon. Nagkataon lamang nakakilala ka pala ng matandang mama. Kapag nakihalubilo ka na sa mga tao, tiyak na hindi ka na nila papansinin. Bagay nga lang ang damit mo kapag nasa latian ka. Pero dapat nakabihis ka kapag nasa London. Ang tren! Pakibilisan po! Nariyan na po ang tren! Oo, sandali. Ito ang inyong ticket. Sweet! Sweet! Tayo na, Deacon! Sam! Bilisan mo! Dapat makarating bago umalis ang tren! Opo, Mrs. Medlock. Yeah! 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 Nakasakay ng lahat! Aba nako, hindi pa kayo bayad. Teka, sandali! Sandali! Sandali!
nabayaran ng tiket? Sana, hindi magsumbong ang matandang yon sa sinumang taga-mansyon, Mary. Magsumbong man siya, huli na ang lahat. Ah? Ha? Nick! Kapitan! Salamat! Babalik kami agad! Bye-bye! Bye! Sa London, Opo. bakit mo sila hinayaang makaalis? Hindi mo ba naisip na mga bata lamang sila para Teka po. magpapapuntang London? Teka muna, huwag kayong magalit. May ticket po silang papuntang London. Paano ko po sila pipigilan? Teka, sandali. Hindi pa sila bayad sa ticket. Babayaran nyo ngayon. Bakit ko babayaran? Hindi ko naman sila pinayagang pumunta sa London. Kaya bakit ako magbabayad sa'yo, ha? Paano naman ako? Martha, Po, magpadala ka ng telegrama kay Pitcher sa London ngayon din. pero Mrs. Medlock, malalaman po ito ni Mr. Craven. Wala akong magagawa. Sabihin mo kay Pitcher na dapat mahuli si Mary sa istasyon ng London.